Good morning or good day sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid sa Panginoon? Ako ay magkakaroon ng special report ukol sa mga bagay-bagay na nasa kuro-kuro ninyo or FAQ ninyo kay Lord. So, sasagutin ng Lord yan kasi alam naman ng Lord kung ano ba ang mga nasa isip nyo. Isa-isay natin. So, simulan natin sa idea ng love. Yan, pag-usapan natin ang love. Sige, magdasal tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa araw na ibinigay po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat ako sa inyong grace or sa inyong pagpapasensya, Panginoon, sa aming mga taong matitigas ang ulo. Bring us this message, Lord. Give us a proper understanding of your word. Let us understand. We want to understand your word even more. Salamat po, Panginoon. Lead us into straight paths. Lead us into the correct understanding of your word. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray, our Lord, our Savior. Amen. So, itong special report natin will last until May 31 or I don't know. Since it's so many, it can be extended until the month of June. Ano ba yung mga susunod pang features maliban sa love? No, marami pa. So, yung love could be more than one video, I tell you. Meron daw mga procedures si Lord for the astral. Meron siyang mga bilin. Wala pa siyang napagsasabihan masyado ng parang technical guide about it. So, wala pa raw siya nasasabihan. So, abangan nyo na lang yon. So, meron din daw na love na si Satan ang nagde-deceive. So, meron yon. So, na-discuss ko na sa video before na yung misconceptions about marriage. Yung mga bagay-bagay. Paano kung napasok ka nga doon sa ganong klaseng sistema? Now, pag-usapan natin itong love. So, sabi nga ni Lord sa akin, so, one man is to one woman ang ating sistema. One man, one woman. Okay, pag-usapan natin. So, marriage is the one that the Lord Jesus has designed to do it. So, ang bilin sa akin ni Lord, yung mga Christians daw nagbo-boyfriend, girlfriend, utang na loob. Sabi ni Lord sa akin, bakit? Love ba yon or nai-in love ka lang? Sabi sa akin ni Lord. Most of the relationships ends up in break-up. Most of it. May tumatagal pero break up pa rin ang bagsak niyan. So, paano naman yung mga Christian, mga mag-boyfriend na kinasal? You still have to renounce your satanic covenants under boyfriend or girlfriend. Kasi, ito sabi ni Lord, hindi kasi porket marami kang pera, blessed ka. No, it's not always the case. Most of the rich people may be financially blessed, but the rest of the aspects of their lives are dwindling. Or under jeopardy, kagaya ng kanilang mental health, kagaya ng kanilang psychological health, yung tipong parang sa sobrang daming dapat alagaan, they're shooting into securities until such time na parang feeling nila kahit ang dami ng securities, parang mabibreach pa rin yung kanilang wealth. So, yung pag-iisip na kung paano nila poprotektahan ng kanilang kayamanan is the one that jeopardizes what they have financially. So, bakit ko nga ba nasabi yun? Bakit, ano bang kinalaman ng love dito? Kasi daw sabi ni Lord, most of the woman will find a man that is going to be wealthy to meet their insecurities in life. Kaya nga sabi ni Lord sa akin, nagtanong ako kay Lord, ano ba ang batayan mo sa isang babae? Ako, lalaki ako, tinanong ko, Lord, ano ba ang
hinahanap mo sa babae para sa isang righteous na tao. Yun talaga sumusunod sa'yo. Yung righteous, it means na hindi naman siya blameless, hindi siya sinless, but people who who do their best to obey and to serve the Lord. That is what a righteous man means. So, hindi siya walang kasalanan, no. It's never been like that kasi no one is perfect. Why force humans to be righteous if you cannot obey totally? That is how the Lord is thinking. Hindi ka naman makakasunod, wala akong magagamit. So, ang hinahanap ko na lang yung mga taong willing na lang sumunod sa akin. Hindi yung mga mayaman, hindi yung mga matatalino, hindi yun yung hinahanap niya. Hinahanap niya lang yung taong may puso na gumawa sa kanyang gawain. So, balik tayo, ayun yung definition niya ng righteous. So, ano ba ang batayan mo sa isang babae na para sa mga lingkod mo? Sabi ni Lord sa akin, wala eh. Halos wala. Halos wala akong makitang babae na kaya talaga mag-compensate sa kung ano yung kailangan ng lalaki. What does the Lord mean by that one? Almost all women walk abominably. Walang babae sa panahon ngayon ang talagang naglilingkod at sumusunod sa alituntunin ng Diyos. Even Christians even the woman who are Christians daw is in jeopardy in going to hell. Galing ni Azazel, no? Yung best friends nyo. Mga babae kayo. Best friend nyo yun, si Azazel. Paano? Siya nagpauso ng makeup, ng mga, dagdag din, pati yung mga reto-retoke, sa kanya rin yun. Yung mga lotion, kako kay Azazel yun. So, kaya nga sabi ni Lord, yung mga babae daw karamihan naghahanap ng mapera para daw ma-meet yung mga luho, ma-meet yung mga insecurities sila, kasi ang babae mahilig daw mag-compare sa ganda, sa pera. So, yun daw yun. Sabi sa akin ni Lord. Kaya nga kayo, mga lalaki, mga talagang sumusunod sa Diyos, hayaan nyo na lang ang Diyos magsabi sa inyo kung sino yung babae na para sa inyo. Open your hearts towards God's voice. Hindi naman kayo mamaliin ng Diyos eh. Hindi naman kayo good timing ng Diyos eh. Alam ng Diyos kung sino yung para sa inyo. Alam ng Diyos kung ano ang mga needs ng isang lalaki. And so is the woman. The woman will also be told by the Lord kung sino ba talaga ang kanyang mapapangasawa. Like the proverb said, kaya parang hindi ganito yung nangyayari. The Lord reveals it, so the man will find it. And the man shall glorify God when they find it. Ganun na lang. So, tinatago na lang ng Diyos para may pride aspect yung tao. Pero sa totoo lang, it is not the best of ways of the Lord. The best way is the Lord Himself shall tell the man directly. Ito yung hirap sa mga pastor ngayon na God talks through man through the Bible. It's right. It's partially right. So therefore, are you telling me that the Lord Jesus Christ cannot speak anymore by Himself towards man? That's the problem of the theologians. Because sabi nila, most of the theologians make their theology based on foreknowledge of the Bible, based on foreknowledge of other theologians. But the problem is, they do not ask anything from me. I am the one who created the Bible, sabi ni Lord. But they do not ask me if what I want.
So, be careful about it. Sabi sa akin. So, ganun din, mag-a-apply din kung mag-a-apply sa doktrina, mag-a-apply din yan sa pag-ibig. Because God is love. Sabi sa akin, ang tao mahiling maghanap ng pag-ibig sa kung kanino man. Bakit hindi hinahanap sa akin? Why people find love in other people? Why people do not find love in the one who created love? I don't know. Kasi ang tao naghahanap ng pag-ibig sa Diyos, hindi niya kailangan ng pag-ibig sa kung kanino man. No, he or she will not need anything. He or she will not find anything else. So, aside from the love from the Lord, the love from other people is just an additional thing that the Christian can have. So, sabi ni Lord, bakit nga ba? Bakit nga ba sa tao naghahanap? May kinalaman yan sa kung ano ang gusto ng tao, hindi ko anong gusto ng Diyos. Tapos sasabihin nila pag nabigo sila, Lord, saan na ba kayo? Lord, bakit para nabigo ako? Sabi ni Lord, plano ko ba yan para sa'yo? O plano mo lang para sa sarili mo? So, ang tanong ni Lord sa mga mag-boyfriend, girlfriend ngayon, bakit kayo nandyan? Bakit kayo pumasok dyan? Kasi, ayoko niyan eh. Ayoko ng boyfriend, girlfriend. Bakit kayo nandyan? Yun ang tanong sa akin ni Lord. So, yung panliligo ba is also an abominable thing under the Lord? No. As a matter of fact, He likes courtship kasi nga, hindi naman niya ma-reveal diretso sa tao. Hindi niya madiretso eh. Kasi ayaw ng tao yun, gusto niya sila mismo makadiscover. Sabi niya, it's very weird that the man wants to discover his own ways, not to discover my ways. Sabi nga niya sa Isaiah 55, no? For His plans are above our plans. His thoughts are above our thoughts. So, kung meron man nakakaalam ng ating pag-iisip, kung meron man nakakaalam ng ating kagustuhan, ang Diyos yun. Ang problema kasi, hindi daw maintindihan ng tao ang plano ng Diyos. Oo nga, hindi mo maintindihan kasi hindi mo naman tinatanong sa Diyos, paano intindihin ang plano niya? People does not ask the Lord, how should we understand His plans? Or God's plans, rather. So, ang tao humaling na humaling sa pag-ibig. Tapos, magto-two-time pa, maghahanap pa ng dalawang boyfriend, maghahanap daw ng dalawang girlfriend. So, sabi ni Lord, edi wow. Ang tanong ba ni Lord, sa pag-aasawa ba may number 3 din ba daw? Oo, may number 4, number 5 pa nga. So, that's the problem of love today. So, people find love in those people that are not perfect, not to find love to the God, to the Lord that is perfect. The Lord stood in all times. Okay, yun na lang muna sa love. Marami pa tayong sa love, abangan nyo. So, next FAQ is, how do the Lord bless people? Paano ba magpala ang isang Diyos sa taong sumusunod sa Kanya? Kasi sinasabi ko numerous times before na hindi porket mayaman ka, you are blessed by the Lord. Paano ba magpala ang Diyos? Let's begin by a Bible passage in Proverbs that when the Lord giveth, He addeth no sorrow unto it. Pag nagbigay ang Diyos, walang dagdag na lungkot. Una sa lahat, alam naman ng Lord may mamamatay sa mahal natin sa buhay. Tama.
Death is also a blessing if we know that that person is going to heaven. So naaano si Lord, nalulungkot si Lord. Bakit yung mga Kristiyano nalulungkot pag namamatayan ng mahal sa buhay? Lalo na kung yung mahal na buhay na yan sa langit naman pupunta. I don't know, sabi ni Lord. Ito sabi sa akin ni Lord, kaya daw malungkot ang mga tao kasi daw hindi daw nila naibigay yung best nila doon sa taong yun. Hindi nila nabigay yung talagang pagmamahal na talagang gusto nila. Siyempre, may mga selfish times din sila. May mga times na me time, yung mga me time, ganun-ganun. So, sabi nila, hindi nila naibigay lahat nung gusto nilang pagmamahal doon sa taong yun. Kaya daw sila nalulungkot. Kaya nga, sabi ni Lord sa akin, habang nabubuhay pa yung mga taong mahal nyo sa buhay, ibigay na ninyo kung ano yung the best para pagka kunwari nawala na sila, hindi na kayo maghahanap pa. Kumbaga time na niya. Sa totoo nga lang, ang Diyos nga magbibigay na ng idea kung yung taong yun pupunta sa langit o pupunta sa impyerno eh. Sa totoo lang. Ang mga taong nasa kanila ang Diyos, magsasabi na yan kung pupunta ba yung taong yun sa langit o sa impyerno. Ako naman na Kristiyano na may mga times sila sabi niya wag mo na lang sabihin. May mga times siyang ganon. Kasi kahit sabihin mo wala rin namang kwenta. So sa ano ko na lang, sa mga kamag-anak ko na lang, sabi daw nila Christian daw sila pero sabi ni Lord, karamihan daw sa mga Christians na yun hindi naman daw pupunta sa langit. So ano na ba ang ating pagpapala dito? Ang unang blessing kasi ni Lord is the blessing of assurance. Yung assurance na kahit sabihin mo medyo short ka, alam ni Lord na at the end of the day, you will still be fine. Na tipong kahit medyo hindi mo, may kulang ka, parang, Lord, parang medyo hindi ko pa yata na ano to. At the end of the day, may tiwala ka kay Lord na magiging okay ang lahat. That's one thing. Next, the Lord shall give things na hindi mo panghihinayangan in the long run. Pati nga yung mga bibilin mo ang gamit, pati yung bibilin mong bibilin mong appliances, kahit yung bibilin mong furnitures, ipagdadasal mo rin kay Lord yun. Alam nyo kung bakit? Kasi, alam mo ba kung ayos ba talaga yung pagkakagawa sa mga rep na yan? Kasi hindi porket sa machine ginawa yung mga parting yan, talagang they do it perfectly. May mga bugs yan, may mga times na may sablay minsan. Kaya nga ipagdadasal mo rin yan kung ano yung bibilin mo. May mga furnitures nga na may sculpture pala ni Satan. Hindi nyo alam. Kaya nga, pati yun talagang pagdadasal nyo. Kasi nga, kahit anong bagay pwedeng panirahan ng demonyo, kahit yung mga lamesang may mga garo guys, may mga itsura na sa kanila, so pwedeng tirahan ng demonyo yun. Susunod yan ito, the blessing of wisdom. This is going to be one of the greatest things. Kasi, you may have all things, but if you don't know how to use it, it's pretty useless. Yung tipong lahat na nasayo, alam mo kung paano mo gamitin. Alam mo ang limitations niyan. Lahat ng mga nasayo ay talagang you know how to enjoy it at its fullest. Hindi yung tipong pag nakita mo, impulsive buyer ka. Alam mo yung impulsive buyer, hindi talaga yan, it is not is a principle from the Lord because you will only like it from the short term but you will not like it in the long term. So, susunod is going to be the blessing of abundance.
Kasi sabi ni Lord, marami sa mga business, pagka hindi talaga kay Lord, nalulugi within the next 3 to 5 years. Ang talagang business na talagang gusto ni Lord, yung talagang naglalas, yung mag-outlive dun sa tao. Halimbawa, yung business na namatay na yung tao pero nandun pa rin, that is what the Lord has designed. Kasi yung business na yan, ang sabi ni Lord, dapat ang batayan ko sa business, yung dapat mag-outlive dun sa tao. Ganun yung iniisip niya. Yung tipong kahit patay na yung tao, yung mga anak niya, yung mga apo niya, nakikinabang din doon sa harvest noong business niya. Or kung ano man, yung ano mo, yung blessing na sabi ni Lord, yung may ipapamana ka. Kasi alam ni Lord daw na sobrang pangit daw pagka nagpamana ka ng utang. Pangit, sobrang sagwa daw sa harapan ng Diyos. Kung yung tao daw, namatay daw, tapos may pinamanang utang, naku, ang sagwa. Ayaw ng Diyos nun. So do not worry, all of those people that believes in the Lord shall give inheritance to the next generation. May ipapamana sila na asset. Ganun ang panagbigay si Lord, ganun. When the Lord giveth, He added no sorrow. Kahit doon sa susunod na generation. Ang gusto ni Lord, pag namatay ang Kristyano, magbibigay siya ng asset. Hindi liability. So, ayan na. Alam naman ng Lord yan eh. I mean, hindi naman kuripot ang Diyos. We just have to wait on His proper time for us to grow and for the situations to meet its ways. Kumbaga, yung tao mag-grow at saka yung mga situations, yung mga locks, talagang magtutugma-tugma para talagang magtagumpay ang taong iyon. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.